Automatikong nagkatinginan sina Don Flaquido Villacorda at Tadeo Miguero. "Can't you remember me, iho?" Marahan at tila alanganing umiling si Ashton Blumentritt sa tanong ng kanyang ama. Kaagad namang ginagap ng Don ang kamay ng kanyang bunso. "Iho, I am your father, I am your papa." Nang hindi umimik ang lalaki ay sandaling bumaling ang Don kay Tadeo, "And this is Tadeo, your most trusted man." Sandali namang tinapunan ng tingin ni Ashton Blumentritt ang kanyang tauhan. "Can't you remember anything?" Hindi umimik si Ashton Blumentritt, sa halip ay lalo lamang lumalim ang gitla sa noo nito. Kitang-kita naman ni Tadeo Miguero ang paglunok ng Don bago ito muling nagsalita. "You are gray." Hindi naman napigilan ni Tadeo ang napalunok sa narinig. "You are gray, Vallejos." Walang bahid ng pag-aalinlang ang turan ng Don. Lihim na lamang nanilang si Tadeo. Aniya sa sarili, ang naunang kasinungalingan, nadagdagan pa ng isang kasinungalingan. At wala na siyang nagawa kundi sumunod sa agos. Wala naman siyang magagawa kundi sumunod lamang sa utos. Hiling niya ay sana magkaroon ng dahilan, upang muling magtagpo ang landas ng kanyang amo at ng kanyang mag-iina. At mukhang pinagbigyan ng tadhana ang kanyang hiling. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa matandang Don. "Tadeo, darating dyan si Ashton. Gagamitin niya ang isa sa mga vacation house namin. Emmy and Florence are also in the area. I afraid that he might bump to any them." Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Tadeo dahil sa narinig. Aniya, mukhang ito na ang pagkakataon na kanyang hinihintay. "I want you to make sure na hindi niya makakatagpo ang kahit sinuman sa kanila." Linunok niya ang bar sa kanyang lalamunan bago siya magsalita. "Huwag po kayong mag-alala, Great Master. Magiging bantay sarado po sa akin si Lady Emmy. Sisiguruhin kong hindi sila magkikita. May tinatalaga na rin po akong tauhan para maging mata natin sa kilos ni na Sir Florence." "Good job, Tadeo. Don't bother about Ashton, I already assigned someone to secretly look after him." Marahan na lamang siyang napatango, kahit hindi siya nakikita ng kanyang kaharap. "He wants to live independently, kaya wala akong pagpipilian kundi ang pasikreto siyang bantayan." Nang matapos ang tawag, at ibaba ni Tadeo Miguero ang kanyang cellphone, ay gumuhit ang ngisi sa kanyang labi. Aniya, malapit nang malantad ang katotohanan. At mukhang sumasang-ayon sa kanya ang mga sumunod na pangyayari. Sa di kalayuan ay nasaksihan ng kanyang mga mata ang pagtatagpo ng dalawa. Nang sandaling yakapin ni Emmy ang kanyang amo, ay gumuhit ang munting ngiti sa labi nito. "Master, sana makatulong ito upang bumalik na ang alaala mo. Handa akong harapin ang galit ni Great Master, ang mahalaga ay bumalik na ang alaala mo." Ugong ng kanyang isipan. Nang araw ding iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ashton. Hiniling nitong puntahan niya ito. "I met someone in the beach." Maya-maya ay turan nito, kasabay ng kanyang pagtungga sa kopitang hawak. "Shakes po ba yan, Master?" Biro naman ni Tadeo, kahit may idea na siya kung sino ang tinutukoy nito. Mahina namang natawa si Ashton. "Actually, she is a simply gorgeous widow." Sandali itong tumigil sa pagsasalita, "and pregnant." Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Tadeo Miguero ang pagguhit ng lungkot sa mata ng kanyang amo. "It's just funny that her lucky husband looks like me." Gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi nito, bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. "She's asking me a favor. She asked me to pretend as her children's father." Sinalina ng wine ni Tadeo ang kopitang hawak ng kanyang amo. "Gusto niyo po ba, Master?" Hindi naman umimik si Ashton, sa halip ay tumungga ito sa kanyang kopita. "Kung gusto niyo po, Master, huwag na po kayong magdalawang isip pa. Hindi naman po masamang bagay ang hinihiling niya sa inyo eh." Sandaling natahimik si Ashton, bago siyang nagpasyang umimik. "You're right, Tadeo. Walang masama sa hinihiling niya." Nang sandaling makita ni Tadeo na mag-impake ang kanyang amo, walang pagsidan ang kanyang tuwa. Aniya sa sarili, kung meron man siyang maitutulong sa kanyang amo, iyon ay ang ilapit ito sa katotohanan. Hindi pa doon natapos ang ginawa ni Tadeo. Sinadya rin itong magpakita kay Ashton Blumentritt. Nang sandaling iyon, hiling niya, sana ay maisip ng amo ang kaugnayan niya kay Emmy. Isang bagay na hindi naman nangyari.
Kaya ngayong alam na ni Ashton na hindi talaga siya si Gray, pakiramdam niya ay nagtagumpay ang kanyang ginawa. Nailapit niya sa katotohanan si Ashton kahit kapalit ay ang magalit ito sa kanya. Tama na papa, hindi mo ako mapipigilan. Sasabihin ko na sa kay Emmy ang totoo. Nang marinig niya ang mga katagang iyon, lihim na nagbunyi ang kanyang kalooban. Bumalik ka dito Blumentritt, kitang-kita ang paglabas ng litid sa leeg ng Dawn. Ngunit tila hindi siya narinig ni Ashton Blumentritt. Nagpatuloy ito sa pagbaba ng hagdan. Iho, listen to me. Hindi ka pa pwedeng lumantad. Saka ka na magpakita kapag alam na natin kung sinong nagtangka sa buhay mo. Nagngangalit ang ngipin ni Ashton na hinarap ang kanyang ama. Please papa, let me do what I want. Hayaan mo akong makasama ang mag-iina ko. Understand me papa, my wife is pregnant and she needs me. Bago pa makaimik ang Dawn, ay kaagad na tumalikod si Ashton Blumentritt at nagpatuloy sa paghakbang. Blumentritt, ngunit tila wala na itong narinig. Walang lingon-lingon itong lumabas ng bahay. Nang tuluyan itong makalabas, ay kaagad nilingon ng Dawn si Tadeo Miguero. Sundan mo ang anak ko Tadeo. Pigilan mo siya sa kanyang gagawin. Marahan naman siyang tumungo. Masusunod, Great Master. Nagtagumpay si Tadeo na sundan ang kanyang amo. Mula sa di kalayuan ay kitang-kita niya kung paano pinanood ng lalaki ang kanyang mag-iina. Nang makita niyang pumasok sa bahay ng mga Valdez ang mag-iina, ay kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagtipa. Makalipas ang ilang ring, ay kaagad namang sumagot ang nasa kabilang linya. Tado, bago pa siya makasagot ay muli itong nagsalita. Ba't ka napatawag? Kaagad naman niyang linunok ang barya sa kanyang lalamunan. Lady, pwede ba tayong magkita? Nasaan na ba si Tado? Naiinip na bulalas ni Emmy. Halos kalahating oras na rin kasi siyang naghihintay sa VIP room ng restaurant, na sinabi ni Tadeo na meeting place nila. Pinagtritripan lang yata ako ng Tado na yun eh. Iritado niyang bulalas. Akmang tatayo na siya upang umalis sa lugar, ngunit natigilan siya nang bumukas ang pinto. Pumasok roon ang matangkad na lalaking napakagwapo ang mukha. Napakurap naman si Emmy. Automatiko rin siyang napatayo. Gray, hindi niya naitago ang pagtataka. Natigilan rin si Gray sa paghakbang. Tila ba hindi nito inaasahan na makikita siya nito? Anong ginagawa mo rito? Pinilit niyang bigyan ito ng munting ngiti. Naaalala niyang malamig ang pakikitungo sa kanya kanina ng lalaki, ngunit pinilit pa rin niyang ngitian ito. Hindi naman umimik ang Ginoo. Sa halip ay tuluyan nitong isinara ang pinto, at tuluyang humakbang palapit sa kanya. Kitang-kita ni Emmy ang paglunok nito bago ito umimik. Emmy, lalo naman lumawak ang ngiti ng babae. Bakit? Are you really for real? Kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. Ha! Gumuhit naman ang gulat sa mukha ni Emmy. Sa halip na sumagot ang lalaki, ay tumaas ang kamay nito at marahang humaplo sa kanyang mukha. Nangangislap ang mga mata nito, at para bang anumang oras ay maluluha. Gray, ayos ka lang ba? Pinilit niyang ngumiti sa lalaki. May problema ba? Bahagya namang yumuko ang lalaki kasabay ng marahang pag-iling. Then bakit nagkakaganyan ka? Nang bamaling ito ng tingin kay Emmy, ay kitang-kita ang lungkot ng kanyang mga mata. Please let me hug you, Emmy. Napakurap si Emmy sa narinig. Ngunit bago pa makaimik ang babae, ay inilapit na nito ang kanyang katawan, at binigyan siya ng magaang yakap. I wish I can hurry things Emmy. Nolinagan ng babae ang lungkot sa boses nito. I wish I can have my memory back now. Napakurap naman si Emmy sa narinig. Bago pa siya makapagsalita ay naramdaman niya ang paghigpit ng yakap sa kanya ng lalaki. Gray, bulalas ni Emmy nang maramdaman niya ang pagyugyug ng balikat ng lalaki. Umiiyak ka ba? Nag-aalangan niyang tanong. Hindi umimik ang lalaki, ngunit narinig niya ang pagsinghot nito. At ang pagtaas ng kamay nito sa kanyang pisngi. Gray, ano bang problema? Pinilit niyang kumalas sa lalaki. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay kitang-kita ni Emmy ang namumulang mata nito, at ang pamumulan ng tungki ng ilong nito. Sorry for causing you all the pain Emmy. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. Ano bang pinagsasabi mo Gray? Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Listen to me Emmy. Mataman itong tumitig sa kanyang mga mata, bago siya muling nagsalita. Hindi ako si Gray.
Napaawang naman ang labi ng babae sa kanyang narinig. Ano bang joke ta? It's not a joke, Emmy. Hindi talaga ako si Gray. Napalunok si Emmy. Kitang-kita niya sa mukha ng lalaki ang kaseryosohan. Kung ganun, sino ka? Hindi niya naiwasan ang mautal. Mataman naman siyang tinitigan ng lalaki. I am Ashton. I am Ashton Blumentritt Villacorda. Kaagad naman kumawala si Emmy sa pagkakahawak ng lalaki. Hoy Gray, hindi magandang biro yan ah. Automatiko siyang napaatras. It's true Emmy, I am Ashton. Umiling-iling si Emmy. Pwede na Gray, kung anumang trip yan, itigil mo na. Hindi ako natutuwa. Mahina namang napabuntong hininga ang lalaki. But I am not joking Emmy. Bago pa magkaimik si Emmy ay muli itong nagsalita. Nawala ang alaala ko dahil sa aksidente. Ang tanging naaalala ko lang, yung babaeng hindi malinaw ang mukha na tumawag sa akin ng thunders. Napalunok naman si Emmy sa narinig. Nagsimulang manggislap ang mata na nito, at tila anumang oras ay maluluha ito. Papa hide the truth. Ang sabi niya sa akin, ako si Gray Vallejos. Kaya noong makilala kita, iyon din ang ipinakilala ko sa'yo. Buong akala ko talaga, ako si Gray. Pero kanina, noong binanggit mo yung endearment na thunders, doon na ako nagsimulang maghinala. I confronted Papa, and I was right, hindi nga ako si Gray. Nagpatikip naman ng labi si Emmy sa narinig. Tila kusa namang tumulo ang kanyang luha. Tila bigla ring nanginig ang kalamnan niya sa revelasyon ng lalaki. You can ask, Papa o Tadeo. Pero hindi ko sigurado kung aamin sila. Ayaw nilang ipaalam na buhay ako. Patuloy pa rin sa pagtulo ng luha ni Emmy nang salubungin niya ang tingin ng lalaki. Pero bakit? Anong dahilan para itago nila ang katotohanan? Hindi aksidente ang nangyari Emmy, it's a sabotage. At hanggang ngayon, wala pa silang lead kung sino ang nagtangka sa buhay ko. Umiling-iling si Emmy. Hindi pa rin mampat ang kanyang pagluha. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit nila ginawa iyon? Bakit kailangan nilang itago iyon sa akin? Bago pa muling makaimik ang lalaki ay muli siyang nagsalita. Ako lang ba ang hindi nakakaalam ng totoo? Alam rin ba ni na Ate Natasha ang totoo? Si Indigo, alam ba niya? Marahang umiling ang lalaki. The secret is only between Papa and Tadeo. Napakuyom naman ng palad si Emmy. Hindi ako lalakoan ni Tadeo. Kusa siyang natigil sa kanyang sasabihin sana, nang maalala niyang minsan na siyang pinaikot ni Tadeo Miguero. Marahas niyang pinyunas ang kanyang luha, at nagngangalit ang ngipin nitong kinuha ang kanyang cellphone sa kanyang pouch. Kung di ka naniniwala sa akin, maiintindihan ko. Gusto ko lang talagang ipaalam sa'yo. Sandali naman siyang nilingon ng babae, kasabay ng pagtapat nito ng cellphone sa kanyang tainga. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang lalaki. I just wanna have my real identity. Gusto ko kayong makasama ng mga bata bilang ako, bilang Ashton. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. Bumuka ang bibig ni Emmy upang magsalita sana, ngunit naaga ng atensyon niya ang tinig mula sa kabilang linya. Lady, tila muling kumulo ang dugo niya nang marinig ang tinig ni Tadeo Miguero. Nasan ka Tado? Sandali namang natahimik ang nasa kabilang linya. Sumagot ka Tado. Nasan ka? Ang totoo niyan, lady, hindi po ako ang katatagpuin mo ngayon. Kundi si Mas. Bago pa matapos ni Tadeo ang sasabihin, ay muling nagsalita si Emmy. Hindi iyan ang sagot sa tanong ko, Tado. Hindi niya itinago ang galit. Ngayon, sabihin mo sakin, nasan ka? Nandito po ako sa labas ng restaurant lady. Sa mismong katabing parke. Matapos marinig iyon ni Emmy, ay walang pasabo niyang ibinaba ang kanyang cellphone. Mabilis din ang hakbang nitong tinungo ang pinto ng VIP room. Sa labis na galit niya kay Tadeo, ay tila nakalimutan na niyang kasama niya si Gray, na nagsasabing ito si Ashton Blumentritt. Hindi na rin niya nagawang tapunan ng tingin ang lalaki. Mabilis ang bawat hakbang nitong lumabas ng restaurant. Hindi na rin niya pinansin ang nagtatakang tingin sa kanya ng mga taong nadaraanan niya. Nang makarating siya sa parke na nasa mismong tabi ng restaurant, ay kaagad namang natagpuan ng kanyang mga mata ang kanyang hinahanap. Natagpuan niya ito sa isang bench sa parke. Tado, kaagad naman siyang nilingon nito. Nang makilala siya ng lalaki, ay kaagad naman itong tumayo mula sa pagkakaupo. Lady,
Punong-puno ng kainosentehan ang mukha nitong tila ba walang itinatagong kalokohan. Tila lalo namang kumulo ang dugo ni Emmy. Kumuyam ang kanyang kamao, kasabay ng paghakbang niya palapit sa lalaki. Nang mapansin naman ni Tado ang nanlilisik niyang mga mata, ay tila nanuyo ang lalamunan nito. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Emmy ang paglunok nito. Lady, ngunit sa halip na magsalita si Emmy, ay tumaas ang kamay nito. Bago pa makahuma si Tadeo, ay lumagapak na sa pisngi nito ang isang malakas na sampal.